Kamusta mga Repapits? Nandito na naman tayo sa aking panibagong video na kung saan ay tatalakay tayo ng everything about balance sheet. Na kung saan ito ay napaka-importante na matutunan natin na gamitin sa ating annually at monthly at annually nating income, mga liabilities o whatever set na meron tayo. Tulad nito, nakikita natin, sabi dito ay balance sheet. May assets, may liabilities, at may equity. Ano nga ba yan? So, ganito yan. So, makikita ngayon natin dito sa kaliwa ay assets, di ba? Assets. Then, liabilities and equities. Kaya makikita natin dito, ang sabi dito, current owned, you loaned, at yung you owned. Dito sa assets, ito yung mismong actual na meron kang pera sa bangko or sa kamay mo at meron kang house na totally sa'yo na, pag-aari mo na, at meron ka ring kotse na pag-aari mo, at meron kang mga gadgets na kung saan may value sa market pag binenta mo, at meron kang mga appliances na ganun din na may value sa market at pwede maging cash anytime na gusto mo ibenta, whatever shit na yon. Tapos ito namang receivable, ito yung nagsisilbing mga pautang mo na makukuha mo yung mga pera mo na maaaring may interest or wala. It's either pautang mong walang interest or pautang mong may interest. Ito yung receivables cash. Ngayon, sinasabi natin dito, ang parang pinaka net worth netong the whole 126 ay around 1,200,000. Diba? So, ayan, parang pinaka net worth mo. Para lang dito sa assets mo dito. Ngayon, dito naman sa may liabilities, kunyari, wala kang bahay, wala kang kotse, wala kang lahat. As in, maasa ka lang sa employment at kung ano mang salary nakukuha mo. Pero nagbi-build up ka o in-establish mo sarili mo by having a home loan, car loan, credit card, tapos yung mga other things na binabayaran mo na monthly charge sa'yo ay mga utility bills mo, tubig, ilaw, telepono, internet, cable, yan, utility bills. Tapos insurance, since may kotse ka, may bahay ka, kinakailangan mo ng health insurance, life insurance, car insurance, property insurance, mga ganon. Car insurance, mga ganyan ang kinakailangan mo. Car insurance, health insurance, property insurance, mga ganon. Tapos, ito naman, yung mga naka ano na to, yung mga naka underline, emergency fund, education fund, at retirement fund. Ito yung mga parang nagsisibling gastos mo na kung saan pwede naman ma-delay. Pero itong 1 to 5, itong 1 to 5 ay hindi na di-delay to, as in totally monthly mo ito binabayaran. Pero itong 6 to 8, emergency, education, at retirement fund, ay ito yung pwede mong ipagpaliban. Kunyari, this month wala ka masyadong perang ilalagay dyan, so okay lang, di next month ka maglagay, lalo na dito sa emergency fund na pwede naman pansamantalang mauglot or madelay sa education at sa retirement fund, ganun din. Dahil hindi mo naman agad maiipon lahat ng tatlong accounts na yan eh. So, ayan ang mga liabilities mo na kung saan iaawas mo dito sa iyong assets or sa kung anong mang annual or monthly income mo or annual income mo. Ngayon, dito naman sa equity, ito yung mga things na pag-aari mo na kung saan, kunyari, meron kang stocks at marami kang shares na hawak sa stock market, meron kang mutual fund, may balance fund ka, may equity fund ka, may government bond ka, tapos kunyari, meron kang business, tapos yung inventory mo na kung saan maraming materials o maraming products na pwede pang maging cash na maibibenta, at mga paper assets, mga government securities, mga government blah blah blah. Ito yon na kung saan nag-worth din ng few hundreds of thousand or millions. Ngayon, sinasabi na lang natin kunwari dito, etong equity mo ay worth 5 million.
dito sa liabilities mo, ang worth niya ay ano ba 'yun, napunta na tayo sa kabilang window. Ang liabilities mo ay worth 50K. Pero yung assets mo ay worth 1.2 lang. Pero pag kinalkula natin yung talagang net worth natin dito, halimbawa ganito ang calculation, ang magiging net worth natin diyan, alam niyo kung ano? Ang magiging net worth asset natin or net worth natin, the whole thing, ay itong 5 million at yung 1.2. So, total net worth mo ay 6,200,000. Itong liabilities, ito yung mga perang pasunog, parang ganon. Ang hindi lang perang pasunog dyan, itong emergency fund, education fund, at retirement. Yan ang mga hindi pasunog. Pero ito, monthly, pasunog to. Yung 1 to 5 na yan, pasunog lagi yan. Pero later on, itong liabilities na tong loan, house loan, ay magiging asset mo later on. Once na fully paid mo na ang bahay. Ito, magiging parang assets mo rin to once na kompleto mo tong 6 months to 1 year mong emergency fund na maaring hindi mo naman din magalaw every year. So, magiging assets din yan. Or magiging equity mo, parang ganun. Education fund, magte-take ng few months or few years para mabuo yung inyong education fund na kung saan hindi mo magiging asset. Kung halimbawa magkakaroon ka ng asset dito sa education fund, yung kung ano yung napag-aralan mo, magsisilbing asset mo sa sarili mo. Madadagdagan yung value mo para kumita ka ng mas malaki sa employment or magamit mo yung education na yun sa pag-build up ng business. At ito namang retirement fund ay magsisilbing asset mo rin yan once na ikaw ay tumanda na, naging 65 ka na, whatever, nag-retire ka na. So, magiging assets din to. Monthly mong lalagyan ng pera tong retirement fund mo. Nang sa ganun, bago ka mag-retire ay hindi ka mamumulubi o hindi ka pulubi kapag na-reach mo na ang retirement days mo. Diba? Pero sa matotal, yung sabi ko kanina, ang net worth natin ay 6,200,000. Itong dalawa na to. Pero ito, hindi natin basta ikakalkula to. Kasi as long as ito, binabayaran mo tong house loan, hindi pa magiging asset yan. Liabilities ang kalalabasan yan. Itong car loan ay napaka-bad investment to dahil the moment na binili mo yung car sa dealer ay bababa na ang presyo nan. Tapos yung credit card, hindi to pwede maging asset dahil ito ay credit card. Liabilities, sumatotal yan dahil nangungutang ka ng may pera. At lalo na tong utility bills ay hindi rin pwede maging asset, kundi liabilities na kung saan necessity na ginagamit mo every month. Insurance, life insurance, yung health insurance, car insurance, yung yung health insurance, tapos yung car insurance, mga liabilities yan na hindi mo pwedeng i-consider as asset. Pero yung life insurance, pwedeng maging considered as asset yan kung halimbawa namatay ka na kung saan yung perang makukuha sa life insurance ay mapupunta sa pamilya mo. So, yun ang magsisilbing asset ng pamilya mo. Emergency fund, pwedeng maging asset o pwedeng maging parang totally savings to as long as sa loob ng 1 year ay wala naman nangyari sa'yo, walang hospital o whatever. So, yung perang nilalagay mo rito, magsisilbing asset pa rin. Mapupunta yan dito na kung magsisilbing net worth value mo sa loob ng 1 taon or few years, mga ganun. Education fund ay hindi nga magiging totally assets. Kung magiging asset man to ay sa ating pag-iisip, magkakaroon tayo ng asset sa ating pag-iisip, pero sa ating bulsa hindi magiging asset to. Magiging asset lang to kung bang yung education na iyong pinag-aralan ay nakapaglabas o nakapagpasok ng pera sa iyo dahil sa kung ano mang pinag-aralan mo, parang ganun. Retirement, ayun na nga, yung sinabi ko kanina. Itong equity naman na to, ito yung mga perang investment na kung saan actual cash mo to na may either may kita o walang kita, pero meron kang pera nakalagay dito sa stock market, na mutual fund, balance fund, equity, government, at mga, kunyari may business ka at yung mga inventory mo, products mo, mga ganyan, naka-imbak pa na kung saan pwede maging pera at any moment, at yung mga paper asset na parang tulad lang ng mga mutual fund. So, ayan yan.
Ngayon, kung halimbawang pag-uusapan natin ng mga average Joe or living paycheck to paycheck, isang kahit isang tuka, napaka-importante na meron tayong, yun nga, meron tayong gumawa ng balance sheet monthly at annually. Dapat meron tayo nito para alam natin kung saan tayo patungo, kung tayo ba may future or wala. Itong pinapakita natin ngayon dito sa screen na to ay para sa mga big time na tao na kung saan ay meron ng mga ganito. For example ako, siyempre meron ako nito, meron ako niyan, at meron din ako dito. Di ba? Dito sa area na to, meron dito ako niyan, at meron dito ako niyan. At meron din akong ilang piraso dito na kung saan ito, na meron ako niyan, na kung saan lagi nating meron yan. Tapos ito hindi, dahil aksa lang ng pera sa akin ang car loan. Tapos ito, binibuild up ko pa. At ito, ganun din, binibuild up ko. At lalo na to, binibuild up ko pa yan. Diba? So, yan ang ano. Ngayon, sa average Joe naman, ay ganito na nangyayari sa average Joe. Meron kang income na 1,600, kunwari, $1,600. Then, ito yung expenses mo na kung saan ay nandito yung rent mo, food mo, utility mo, at kung anong ba padala mo sa Pilipinas. At ito naman yung mga liabilities na dapat mong bayaran every time, every month, na kung saan yung SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Basta ito pala ay hindi to liabilities kundi equity. Pero parang nagsisilbi na rin, parang liabilities mo na rin to na kung saan monthly maglalagay ka ng pera dyan na nagsisilbing investment mo. Mali pala ito, nilagay ko liability yung stocks at mutual fund. Pero para sa akin kasi kinukonsider ko na parang liabilities na lang yun. Na sa ganun ay mapursige ka, ma-force ka na maglagay ng pera lagi dito na kung saan magsisilbing equity mo, na magsisilbing total asset mo in 1 year or whatever, mga ganun. So makikita ngayon natin, ang monthly nating expenses, ito ay 1,310. At ang yearly nating expenses ay 15,720. Yan ang yearly nating expenses. Pero ang annual lang nating income, ayun nga, nakikita natin 1,006 a month, at ang annual income natin ay 19,200 lang. Ngayon, sa lahat ng mga calculation na to, income at expenses, ang ating monthly savings ay 290 lang, at ang annual savings natin ay 3,480 lang. I-times mo ng 10 years yan, magkano lang ang pera mo. So, ganun yun. So, ganyan ang mga ilang basic paraan para tayo gumamit or maintindihan ang pagkakaroon ng balance sheet. Diba? So, ito yung parang pinaka-professional way na tayo nagsusulat ng ating balance sheet. Pag sinabing asset, yung current owned mong things, bahay, kotse, pera, mga appliances mo, mga pautang mo, na kung saan pwedeng maging pera lahat-lahat yan sa alam ba pag binenta mo. Yan, ang mga liabilities ay yung mga monthly na monthly siyang occur na bills. So, ayan ang mga liabilities mo. Ngayon, eto kung tutusin, parang eto, kinonsider na lang natin na liabilities to kuno, yung emergency fund, education fund, at retirement fund. Eto, nagsisilbing parang investment mo for your future. Eto, yung tatlo na 6 to 8. Tapos, siyempre, eto naman ay yung equity which is you own. Pag-aari mo lahat ng nakalista rito. Dito sa liabilities, ang mga you loaned, yung mga utang mo lang dito, etong car loan, yung house loan, car loan, credit card, utility bills, yan, parang nagsisilbing utang mo yan all the time. Tapos yung insurance, gano'n, nagsisilbing parang utang mo dahil monthly mo binabayaran yan. Pero ito, hindi to totally considered as liabilities. Sinabi ko lang na liabilities sinatalaga ko na lang kunwari liabilities para ma-force ako na gawin itong mga tatlong items na to. Ang talagang liabilities or mga things na nagsisilbing parang utang mo ay itong insurance all the way to dito sa house loan. Kung ano bang meron ka niyan.
So, ganyan ang paggagawa ng balance sheet para malaman natin kung saan tayo patungo, kung tayo nga ba'y may future o wala. Click nyo yung like button, share nyo itong video ko, at mag-subscribe na rin kayo para makakita kayo ng mga getong some kind of presentation, di ba?